Good morning po everyone. Magsisimula po tayo ng ating class. Panimulan po natin ito sa pakikinig ng worship song at after ito we will pray at konting kamustahan and then pupunta po tayo sa ating lecture. Magkakaroon din po tayo ng Bible reading ngayong umaga. By the way, bago ko tayo play, meron pa din sa inyo na maririnig naman ako. Meron po ba sa atin na magaling-galing kumanta? Mabilis or singer? May singer po ba sa section na to? May singer po ba sa section na to? Wala. Babae? Na babae? Bale siguro mamaya. Tanong ulit natin mamaya. Medyo naglalag ako ha. Okay. Medyo naglalag tong classroom ko. Kung kailan mag-uumpisa eh, no? And his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and rose just for me. So unworthy was I, yet he came willingly to rescue
Alright, tayo po ay manalangin. Amang Diyos namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa muling araw na ibinigay niyo po sa amin. Thank you, O God, for this day. Thank you for your love, grace, and mercy, and for all of your protection. We praise you, Lord, and we ask that you may forgive us in all of the things that we've done in our hearts, in our mind, in our action. Uh, and we pray, O God, that may the Holy Spirit will guide us and give us, Lord, the feeling of the Holy Spirit so we may understand your word, we may understand our lesson today. And thank you for the students that are here. I pray, O God, that may you give us wisdom and knowledge. May you bless us. In Jesus' name we pray, Amen. Alright, dako tayo sa ating, hindi natin to usual na nagagawa pero maganda every week nagbabasa tayo ng Word of God chapter. Pero hindi ako magbabasa, kung sino pwedeng mag-volunteer. Okay, babasahin natin ang chapter 1 ng Psalms. And then after nito, tsaka tayo magkakamustahan. Ha? Para medyo formal lang konti. Dito tayo sa Psalms 309. Wait lang po. Medyo naglo-load pa. Hmm. So, ito ay version na English, Old English version of the Bible. Kaya siguro, kung hindi kayo nagbabasa ng Old English. So, i-request natin si Berlin magbasa ng chapter 1, verse 1 hanggang verse number 6. Berlin. Berlin. Ano klase Berlin? Berlin Balisong. Good morning, sir. Morning. Please read verse number 1 hanggang verse number 6 po. Blessed is the man that that is not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated on the seat of scornful. Sorry, sir, Hanggang verse number 6. Sorry, sir. Thank you po. Verse 2, 3, 4, 5, 6, Miss Berlin. Hanggang, ito po buong chapter. Verse 1, chapter 1, and verse 2, chapter 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Verse 1, chapter 3. And he shall be like tree planted by the rivers of water, that he bringeth from his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doth shall prosper. Verse 1, chapter 4. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Verse 1, chapter 5. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the Lord congregation of the righteous. Verse 1, chapter 6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay, thank you, Miss Berlin.
So, sa chapter na 'to, pinapaliwanag sa atin yung description ng taong mga mapapalad o mga blessed, mga masasaya. Sila daw ay hindi lumalakad sa mga dinadaanan ng mga hindi maka-Diyos, tinatayuan ng mga makakasalanan, at hindi sila umuupo kung saan yung may mga karumihan, kundi sila daw ay natutuwa o pinagmumuni-munihan nila yung salita ng Panginoon, araw at gabi. So parang kapag tayo ay nagmumuni ng salita ng Diyos, nakikinig sa kanyang tinig mula sa kanyang salita, para tayo magiging mga puno na nakatanim sa rivers of water na sobrang blooming kumbaga. So ayan yung karakteristik ng mga blessed. Pero yung mga ungodly, yan, para daw silang ipa, kung alam niyo yung ipa, kung naranasan nyo nang magtanggal ng dumi sa bigas, di ba ilalagay yan sa bilao, tapos aalugin. Tapos makikita nyo yung, ewan ko kung may gumagawa pa rin yun ngayon. Siyempre siguro yung mga bigas nyo, hindi na kailangan linisin kasi baka tig si 70 isang kilo yung bigas nyo, di ba? Pero yung mga dati, mga NFA, sa 25 lang, kahit ang bigas nun ay nasa 40 na, ginagawa ng mga matatanda, lalagay sa bilao, tapos aalugin. Tapos ihihipan nila. Yung mga ano doon, yung mga shop, mahihiwalay yon, mahihiwalay doon sa mga butil, yung mga dumima. So, ibig sabihin, ang mga ungodly o yung mga walang pagkakilala sa Panginoon, sila ay natataboy lang o sabay sa uso, at hindi sila, yan, sabay sa uso. Kaya, mga kaibigan, hindi ibig sabihin sabay sa uso or uso tama. May mga bagay na nauuso, hindi naman tama. Katulad yung news kagabi, merong isang singer ata, hindi ko pa masyadong mabasa, pero parang magpe-perform siya na minamak niya si Jesus. So kahit uso yun ang gagawin, ang mga hindi nakakilala sa Panginoon, mga ungodly, hindi sila makakayo sa pagbubuo ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang daanan ng mga matulid, at ang mga ungodly ang mga nakakilala sa Kanya. Kilig ka for the Lord, and things mercy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pinagpala ang mga nagbabasa at nakikinig ng salita ng Panginoon. Ngayon ang araw na to, meron akong tanong kanina, pero wala sumasagot eh. Yan, thank you mga brother. Thank you na smart life of no person sa life lessons na. Okay, sa akin. Meron ba sa inyo kumakanta? Magaling na babae na kumakanta talaga? Yung tipong pag pinakinggan pa lang, pwede nang kantahin bukas? Sino dito? May singer ba dito? Sige, ituro nyo, huwag kayong matakot. Bukas, nandyan ako sa school. So, kung nandyan kayo, say hi, and let's take a selfie. Mga nasa 10 o'clock nandyan ako. Ako ang magde-dedicate ng unveiling wall of achievement dyan sa baba. So, just say hi. Nandyan ba kayo bukas? May face-to-face class kayo? Anong oras kayo nandyan bukas? Pwede ko kayong bisitahin. Wala. Sayang naman. Okay lang, Jason. Next time na lang siguro pag may event ulit tayo. Wala din si Arvin. So, hindi tayo magtatagpo bukas. No problem. Okay. Dito tayo sa winning. Ang pag-aaral, last time, pinag-aralan natin, last time, yung anger, pinag-aralan natin yung mark of wisdom. Ano ba yung una nating lesson? Nakalimutan na siya. Mark of wisdom, making wise decision, marks of wisdom. Then nakinig tayo kay Dr. Charles Stanley about love. Ngayon naman about failure. So, yung mga kahapon nag-uusap kami ni Mrs. tungkol sa batang
yung mataas naman yung score niya, pero kapag may mali siya kahit isa, dalawa, sinasaktan niya yung sarili niya. As in, ginaganon niya yung sarili niya. Yung pag anak nyo ganon, anong gagawin nyo? Masyadong perfectionist. Di natin tinatawanan yun, pero ano lang, pampagising lang. May mga taong ganon, masyadong OC. Hindi nila matanggap yung pagkakamali. Pero pag ang bata ganon, dapat ipa-check up yun. Yung sinasaktan niya yung sarili niya kapag hindi siya satisfied sa mga ginagawa niya. So sa ating mga matatanda, kayo mga kabataan, marahil marami na kayong napagdaanan. May mga napagdaanan na kayo sa buhay na failure. Okay? Marahil natuto na kayo dito or hindi pa rin kayo natututo or sumuko na lang kayo. The question is, paano ba natin dinidefine kung ano ang ibig sabihin ng failure, ano ang ibig sabihin ng success? Ba't ba tayo na-frustrate kapag tayo ay nagkakamali? Okay lang ba magkamali? Okay lang ba sumubok? Okay lang ba gawin natin yung tamang hinala natin o yung akala natin? Before, sikat na sikat si Parokya ni Edgar, meron silang kanta na kalimutan ko pero yung chorus it goes like this. Huwag kang matakot na baka magkamali. Ano title niyan? Walang magagawa, hindi ka magbaga sakali dahil lumilipas ang oras. Baka ka maiwanan kung hindi mo susubukan. So, ang ganda, no? Yung lesson ng kanta about trying. Huwag kang matakot magkamali. So, ngayon, pag-usapan natin yung failure. Winning the battle of failure or dealing with life's frustration. Ready na ba kayo? Patingin ng reaction ng mga tropa ko. Mga tropa, patingin ng mga reaction. Yon. Andiyan ang mga, ayan. Very good. So, makinig kayo ha, kasi minsan, akala natin katapusan na kapag bumagsak tayo sa exam. Hindi ko sinasabing okay lang yan. Ibig sabihin, ganyan talaga ang buhay. So, ayan ang mga pag-aaralan natin ngayon. Okay, first slide. Bakit ang buhay parang if you read this, futile or futile? Okay. Anong ibig sabihin nito? Bakit napaka-frustrating? O parang nagpaplano ka pero minsan hindi nangyayari sa gusto mo or napakahirap. Minsan may mababasa at nagpo-post pa tayo sa Facebook, life ang hirap mong mahalin, 'di ba? Life ang hirap mong pakisamahan. Bakit kaya? Actually, constant question to ng Book of Ecclesiastes. 'Di ba kanina binasa natin yung Psalms? Sa Psalms, after ng Proverbs. After ng Proverbs ay Ecclesiastes. Bakit ang buhay daw parang ganyan? Napakagulo, napakahirap, frustrating, ang hirap pakisamahan. Sometimes, ito yung sagot. Tinitingnan natin ang buhay natin mula sa maling perspektibo. Okay? Halimbawa, ganito, pinipilit mo maging katulad ng iba na hindi naman talaga dapat. Now, I'll give you an example. Minsan, yung be yourself, tama yon. Okay? When it comes to, if you're trying to be like somebody na hindi mo man talaga, create tayo ni Lord ng iba-iba. Napakatindi nga ni Lord eh. Imaginein mo. Walang nagkaparehas na fingerprint. Yung snowflakes, alam niyo yung snowflakes? Do wala kasing snow dito eh. Pero pinag-aralan natin to sa science nung elementary, nung high school.
Walang nagkaparehas niyan. Kaya pag gumagawa ka ng Christmas decoration, dapat yung mga snowflakes hindi pare-parehas. Dapat magkakaiba, no? Ang hirap pa naman nun. Wala nagkaibang snowflakes. Yung complexity ng life, napakatindi. Kaya pag pumunta tayo sa natural selection, evolution, survival of the fittest, pag pinag-aralan mo yan ng matindi, sasabi mo, hindi pa talaga pwede na nag-evolve lang lahat tapos naging tao. Kasi napaka-complex ng buhay. So tayo, kinreate tayo ni Lord, ang sabi ng Bible, I am fearfully and wonderfully made. Ikaw at ako. So, sa pagkakataon na pinipilit mong maging katulad ng iba, na hindi mo nare-recognize yung uniqueness. Isa lang ito sa mga example. Yung unique ka. Kumbaga, kakaiba ka. Fearfully and wonderfully kinreate ka ng Panginoon. Okay? And later, i-discuss natin, minsan mali yung pag-iisip natin kung anong ibig sabihin ng success. Ano ba talaga ang buhay? Paano ba natin to i-deal? Measuring success, eto, it leads us from our subpoint. Measuring success by the wrong standard. Yan. Kapag tinanong ko kayo, ano ibig sabihin sa'yo ng tagumpay? Beware of comparing yourselves with other men or the world standards. Nabanggit na natin kanina yung with other men or the world's standards. Kapag ikaw Christian, ang sabi ng Bible, think differently. Pag ikaw naniniwala ka sa Diyos at ang pamantayan ng buhay mo ay salita ng Diyos, ibang-iba talaga yung perspective natin sa buhay. Sa seminary may subject akong tinuturong Christian worldview. Iba yung worldview mo. Dapat ito ay biblical. Ito ay Christianized. Kaysa sa worldview ng iba. So, kung ang mundo, laging sinasabi sa'yo ganito. Dapat ganito, dapat ganyan, 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 ganyan. Yung pressure ba, kumbaga. Narinig nyo na ba yung o dapat sa ganitong age, nakapag-asawa ka na ha. Yung ganong prinsipyo, dapat 25, mga babae nakapag-asawa na kayo kasi kung hindi. Pag ganun na sa isip natin, 25 mag-asawa na, nakagraduate na ako nun. Pag na ganun na isip natin, ma-frustrate ka, hala. So, pag ganun yung prinsipyo mo, 25 mag-asawa ka na. Kaya ang gagawin mo, kahit maling tao, paano mo nasasabing maling tao yung maling tao? Kasi mali yung kanyang pamamaraan, hindi para sa'yo, hindi kayo para sa isa't isa. At minsan ang ways ay maling pamamaraan para makuha mo yung taong yun or maging kayo. Maling tao, marahil dahil meron na siyang asawa o meron na siyang girlfriend. Tapos frustrated ka na kasi yun yung standard mo na dapat pag 25 may asawa ka na. Ganun ang gagawin mo. Pero kailan ka ba mag-aasawa? Diba? Sa CL4 naman, pag-aaralan nyo yan sa CL4. At tumalas nyo kapag ako naging teacher nyo. Joke lang. May CL4 ngayon mga second sem. So, yun ang sasabihin ng mundo. Pero ito ang prinsipyo ng Biblia. It is better not to marry than to marry a wrong person. Tignan mo, bibigyan ko kayo ng example. Balitang-balita. May isang lalaki, ginulpi niya yung girlfriend niya, di ba? Imagine mo, nagmamaneho ka. At pag nagmamaneho ako Pag nagmamaneho ka, dapat relax ka niyan. Habang nagmamaneho ka, yung girlfriend mo, sinasapak mo, inuuntog mo dun sa may kagigil Tapos pupunta ka ngayon sa news. Patawad po, sorry po sa pamilya. Tama ang pagpapatawad. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka mananagot sa batas. Okay? Tama na tanggapin mo siya ulit in a sense na kapwa kayo tao. Pero yung may mga kasalanan na hindi na binibigyan pa ng second chance.
Okay? Patawarin mo siya dahil ang Diyos nagpatawad. Pero yung justice ay kailangan manaig. Kasalanan mo na kapag pinili mo pa rin siya. You know what I'm talking, guys? Yung sa news ngayon, di ba? Hindi man tayo nagbabanggit ng names. Okay. Sabi ni Mark, to overcome one's failing event and making progress. Yan. Very good. Example lang yun, ha? Yung sinabi ko. Oh, ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo to. Pero girls, red flag na yan. Boyfriend, girlfriend pa lang kayo, sinasaktan ka na. Pag nag-asawa kayo, yari ka. Nakita mo na, bira, to lalaki ito, ginulpi ako ah. O mauulit pa yun. Huwag kang mag-alala. Beware, mag-ingat tayo of expecting instant overnight success. Sabi ng Galatians chapter 6 verse number 9. Hindi ganoon. Hindi ganoon ng ang success, yung overnight. Let's say for example, ngayon kung tatamaan kayo, pasensya na ha, kay Sir, sa mga sinasabi ni Sir Jomar. Kung ito ginagawa nyo to, well, kayo yan, pananagutan nyo yan kay Lord. Pero, wait. Pero bakit maraming tao na tumataya sila sa loto? Tingin nyo ba dahil para makatulong sila sa charity? Ha? Charity sweepstake? Ano sa tingin nyo? Ikaw ba tumataya ka ng loto dahil para makatulong ka sa charity? Sa mga taong nangangailangan? Pero alam mo ba pag nangangailangan ka, ang hirap lapitan ng mga yan, ng PCSO? Kung yan ba talaga yung agenda nila? Bakit tumataya ang tao sa loto? Kasi gusto nila maging instant millionaire. Instant success. Yun yung definition nila. Makinig kayong maigi. Pag umuulan mamaya at kumikidlat-kidlat, tayo ka dun sa labas ng bahay nyo, yung medyo open ground. Mas may chance ka pang matamaan ng kidlat kaysa manalo ka sa loto. Oo, totoo yun. Totoo yun. Ilang combination? Ilang combination, guys, para manalo ka sa loto? Ayun, para mabili ang gusto, no? Ilan yung combination para manalo sa loto? Hindi tumataya si Mark. Hindi ka tumataya. Yun, si Jenny Rose. Palakpak. 6. Anong dalas nga po manalo ng PCS? Oo, yung mga nagtatrabaho sa PCS. Ay, nakita-record to, baka tayo. Baka mapatawag tayo ng PCSO. Kaya nga, kung hindi naka-record, marami pa akong sasabihin sa inyo. Pero, yun. Basta split number, 3 number lang yan na letra. 3 number lang yan, tapos 3 letra. Wala talagang magkakaparehas dyan. Ang hirap na yan. Ano number lang ang combination yan. Hindi. Okay? Kahit sa wedding na yan. So, gusto nila ng instant success. Guys, walang ganun. Pag makuha mo ng mabilis, mawawala din sa'yo ng mabilis. Alam mo yun? Kahit sa pag-ibig, applicable yan. Wala tayo sa CL4 pero kwento lang ako. Yung unang girlfriend ko, hindi ko ata niligawan ng isang yun. Parang last week, kakilala kami. This week, kami na. Diba? yan, Brad. Matalino, mayaman. Hindi naman sobrang yaman ha, nakatulad ni Elon Musk. Ibig sabihin, middle class. Yung tipong noon, kapag meron kang QWERTY na cellphone, mayaman ka. Stand out ka. Matalino, mayaman, mabait, at syempre, hindi mawawala yung maganda. Kahit i-search nyo pa sa Facebook eh. Pero ngayon, wala pa rin siyang asawa eh. Oo, yun. Pero, mabilis lang din nawala sa akin. Mabilis mo lang nakuha eh. Yung mga, after 3 months, break na kami. Tapos 1 year, hindi ako nakamove on. So, ganun talaga.
may yung mga tumatama sa loto ba't bumabalik sila sa hirap? Kasi hindi nila alam paano i-handle yung gano'ng kalaking pera. Hala, bigay dito, inom dito, babae dito, okey? So, guys, tama 'tong ginagawa niyo. Mag-aral, edukasyon. Alam niyo ang Korea bakit naging 'di ba yung mga ano nila, appliances nila, top na sa merkado. Bakit naging maunlad? Eh, noon pumupunta sila dito para mag-aral. Noon noon I mean, noon ang prayer nila, "Lord, gawin niyo kaming kasing yaman ng Pilipinas." Pero ngayon sobrang napag-iwanan na tayo. Third world, sila nasa first world country. Bakit? Nag-aral, pinadala nila kung saan-saang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa Pilipinas. Tapos bumalik sila bilang mga educator. Tapos tinuruan nila yung mga Korean people. Ayan. Tayo, asa sa hingi, dole out mentality, four piece. Yung four piece na yan, hindi maganda yan. Ako, bakit mo sasabi, sir? Kung meron kayong ditong recipient, huwag kayong masasaktan. Pero hindi tamang step yan ng gobyerno. Bakit? Nagturo ako sa four piece. Nagturo ako sa DSWD. Anong ginagawa ng mga nanay na nakaka-receive ng payout? Andun, pinagsusugal, pinangiinom, ganun pa din. Kasi wala silang edukasyon. Kaya kayo guys, mag-aral kayong mabuti. Ano eh? Huwag kayong asa sa kopya. Mga radtic pa naman kayo. Bakit? Pagdating nyo sa field, may kokopyahan pa kayo? Wala na. Pag ikaw nasa medical field, nandyan kayo sa field na yan, ang lawyer pag nagkamali, kulong lang yung tao. Pero kayo pag nagkamali kayo, yari kayo. Kaya huwag kayong mangongopya. Mag-aral kayo mabuti. Ano eh? Mag-aral ba kayo mabuti? Pag sinabi nyo mag-aral kayo mabuti, mabali lang mag-input ng grade. Paglalagyan ko na kayo ng 1 lahat. Ano, okay ba sa inyo yun? Kaso to may mga absent Vincent. Dalawa Vincent Vincent Gabriel tsaka sa Vincent RJ. Siguro bago to. Ano kayang gagawin ko sa mga hindi pumapasok? Eto si Shireen siguro pumapasok to eh. Baka absent lang ngayon. Catherine. Eto si Ashley absent ngayon Yuan absent ngayon. Pero eto si ano siguro, bago to. Kasi hindi nakaano yung pangalan Vincent RJ. Baka kilala niyo yan Sabihin niyo pumasok. Bagsak ko yan. Tinakot no? Hindi kayo nababagsak. Kakausapin lang bakit di mo mapasok. Pero mababa ang grades. Yung mga pwede ng 74.5. Yung mara-round up pa. 75.6 mga ganun. 74.6. So guys, aral kayo mabuti. Edukasyon ang susi. Totoo yun. Huwag may alam kayo. Ulitin ko, yung tanong na diploma o diskarte, that is a foolish question. Pag may na ganyan na tanong sa inyo, sabi po nung teacher namin sa CL, foolish question yan, so hindi namin kailangan sumagot. Thinking we have failed when indeed we have not. Ayan. Okay, yung una, bakit ano yung tanong natin? Wrong perspective Yung standard natin hindi tama. And also, thinking we have failed when indeed we have not. Sometimes, yun yung letter parang mali yung pointing ko dito, but B agad. Hindi, tama, B na ba? Dito tayo. Okay lang magkamali. Ginawa mo yung best mo, nagkamali ka. Kaya magkaiba yung failure sa sin. Magkaiba yung failure sa sin. Minsan, yung mga failure natin, result ng sin. Naunawaan? Di ka nag-review, nag-fail ka. Di ka nag-review, kasalanan ba yun? Yes. Sabi ng Bible, maging masipag ka Pero may mga failure na ginawa mo yung best mo, pero nag-fail ka. Halimbawa,
nag-earn ka ng credential, tapos nag-apply ka, di ka natanggap, ite-term mo yun as failure. Kahit hindi. Now, kahit i-term mo yun as failure, tandaan natin, kapag natuto tayo sa magpapatuloy yung failure natin kapag hindi ka natututo mula doon. May mga pagkakamali mo noon, pag di ka natuto, maulit at ulit lang yun. Kaya nga may isang manunulat sabi niya, failure is not a failure if we learn from it. Matuto tayo sa ating pagkakamali. At ako naniniwala, ang pagkakamali ng iba ay dapat lesson sa atin na wag na natin gagawin. Honey, okay? Marami pa akong slides dito eh. Pero dati kasi, nung una ako nagturo sa WCC, ginagawa ko 22 slides. Hindi ko natapos, hanggang 6 slides lang ako halimbawa. So ang 7 na slide, i-continue ko same lesson. Sabi ko, pangit pala, walang progress yung mga student. So kung hindi natin matapos tong slides na to, gagawin ko, pasa ko na lang sa inyo. Para next week, ibang ano na naman, ibang topic na naman. Kasi halos nako-cover naman na eh. Basahin nyo na lang. May tanong ba? Pwede kayo magtanong ha? Yan. Sometimes we live our lives for the wrong reason. Mali yung ano eh. Dahilan, bakit? Tatanungin ko kayo, bakit kayo buhay? Ba't kayo nabubuhay? Hindi ibig sabihin na, ang tanong ko hindi, bakit ka buhay? Kasi may hangin shell kasi kumakain. Hindi. Ano yung reason or purpose ng buhay mo? Ito yung ano eh, ito yung pinakamatinding argumento na hindi masagot ng mga ateista. Alam niyo yung mga ateista? Atheist, pag sinamang atheist, A, negative, theist, God, or no God. They don't believe the existence of supreme being. Yung moral argument or the reason bakit tayo nabubuhay, what is the reason behind all of this, hindi nila masagot. Kasi ikaw ba naman, maniwala ka sa Big Bang tsaka sa evolution eh. Tapos after billion years tsaka nagkaroon ng tao. Pero hanggang ngayon di pa nila mahanap kung saan yung missing link. 'Di ba? Tanungin ko kayo guys, ba't kayo nabubuhay? Ha? Mamaya sagutin natin yan. Ano yung mga, eto, may comment na naman, si Mark to. Sabi ko na, responsibility, sabi ni Mark. Number 1, living for self. Ayan, masyado kang selfish. Pwede ba ibahin natin yung konsepto natin kapag birthday natin? Maganda yung nagsiselebrate tayo ng birthday natin. Nandiyan yung mga kaibigan natin. Nandiyan yung pamilya natin. May mapopost ka na static na, di ba, pang Instagrammable. So, ano na, diba, black and white, tapos 20, turning 20, bye-bye 19. Mga ganun. Okay lang yon, walang problema doon. Pero, napro-frustrate tayo kapag masyado nating, ano mo yun, dapat ako ganun din, ganyan. Paano kung hindi talaga nangyari yung mga ganung bagay? Kayo, girls, makinig kayo. Kung mahal niyo yung lalaki, hindi matter kung ingrande yung kasal o hindi. Kasi kung mag-aasawa ka kung papasok ka sa marriage life dahil gusto mong magkaroon ng magarbong wedding, hindi mo alam ang ibig sabihin ng pag-aasawa. Nakita mo yung kaklase mo nung kinasal, gano'n, ang grande. Isip mo, dapat gano'n din ako. Ngayon, yung lalaki, mape-pressure yan. Hanggang sa 10 years na, hindi pa kayo kasal. Walang long time engagement. Si Adan at si Eva, nung nakita niya si Eva, kinasal na sila ng Panginoon. Sa pag-aaral, yung ano lang, sa experience ko, sa observation ko, yung 4 na taon, 5 taon na kayo, wag na kayo nga abot ng 7 years. Baka hindi pa kayo magkatuluyan yan. Maglolokohan na lang kayo. 4 years, 5 years, yan. Hanggang 6 years. Okay. Living for self. Selfishness. Yan, diyan nagbubunga from selfishness yung lust.
um, depression, self-pity. Kaya pag nag-fail ka, kala mo katapusan na ng mundo. Okay? Sa pang-thinking natin, yung nararanasan natin ngayon, hindi ko alam kung ano yung nararanasan nyo. May kanya-kanya tayong problema eh. Kumbaga may kanya-kanya tayong bit-bit na bato sa bulsa natin. Sabi nga nung isang cast sa Queen of Tears, diba? Mahilig kasi before si Sir Jomar sa K-drama. Ngayon, gusto ko manood pero wala na akong time. Another one, Living for the World. Yan. Search nyo minsan kapag may time kayo yung mga Amish people sa YouTube. Masasabi mo bang masaya ang buhay nila kahit wala silang internet at gadgets? Simpleng buhay. Paano ba natin dinidefine kung ano yung happiness sa buhay na to? No? Malapit na tayo matapos. Sometimes we live our lives by the wrong ability. Kapag, ayan, si David nagre-rely siya sa dami ng armies niya. Hindi dahil sa Diyos. If we are doomed to fail, if we strive to succeed by our own wisdom and strength. Ulitin ko, we are doomed to fail if we strive to succeed by our own wisdom and strength. Ayan, sabi ng Bible, sa kalakasan ng Panginoon, ito yung sabi ng mundo eh. Kaya mo yan. Di ba? Na-appreciate ko yung kailangan maging motivated tayo. Pero, you know what, in Christian life, may mga bagay na hindi ka kaya kailangan mo mag-rely sa Panginoon. At hindi lang yung mga bagay na kaya mo o mga bagay na hindi mo lang kaya, doon ka lang mag-rely sa Panginoon. Lagi kang mag-rely sa kalakasan, sa kagalingan, sa katalinuhan ng Panginoon na ipoprovide niyo sa'yo. So your prayer should be, Lord, please give me wisdom and knowledge. Karunungan mo, kalakasan mo sa buhay ko. Okay? Sino ba talaga yung mga failure? Okay, kailangan, ulitin ko baguhin natin yung perspective natin sa buhay. Kung ano ang ibig sabihin ng success. Paano na yung pamamaraan natin, yung ability natin. Kung lagi lang tayo nakaasa sa sarili natin, sabi ng Bible, lean not unto thine own understanding. Huwag ka magtiwala sa puso mo, sa feelings mo. Hindi ka dapat feelings, emotional, driven. Dapat driven ka ng kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Na masasabi mo talagang failure ka kapag ganito ka. Ang mangmang na hindi naniniwala at sumusunod sa Diyos. Ito yung mga failure. Guys, maangkin mo man ang mundo, pati Mars, makabili ka ng lupa sa Mars. Pero pag di mo kilala si Jesus bilang your Lord and Savior, ito ang sabi ng Bible, you will suffer for eternity. Di sir, ang Bible, di naman totoo yung mga sinasabi niyan. Sino nagsabi sa'yo? Yung professor mo na nakarinig lang o nakabasa lang ng konti? No? Alam nyo, I challenge you, kung ikaw hindi ka naniniwala sa Bible bilang totoo at ang salita ng Diyos, ang well-educated historian, hindi sasabihin na fable lang ang salita ng Diyos, yung mismong Bible. I-compare mo yung manuscripts o yung copies ng mga ancient writings. Napakakonti. Compare mo sa manuscript na meron ang Biblia. Overwhelming. Okay? Nung una, 17th, 18th century, alam nyo, 16th century pa ba? Ang theology, it is the queen of science. Meaning sa university, kapag walang theology yan, ayaw pasukan ng mga tao. After ng Renaissance, 17th century, post-modernism, ang mga tao, pinili nilang mamuhay ng walang Diyos. Okay? Kaya andyan na yung 18th century, 19th century. Hindi totoo ang Bible, hindi historically accurate. Wala namang Nebuchadnezzar na pangalan. Biglang maghukay sila, makakita sila, hindi, meron pala. Yung walang grammatical error, historically accurate, archaeologically, in archaeology, scientifically accurate. Hindi siya scientific book o science book, pero
Every time na ang Biblia magsasalita tungkol sa science, palaging accurate. So, kung ang Biblia ay tama, perpekto, lahat ng sasabihin nito mangyayari. Si Jesus Christ, kung merong taong magsasabi sa'yo kung kailan siya mamamatay at paano siya mamamatay, at kapag nangyari yon, ibig sabihin lahat ng sinabi niya nung nabubuhay pa siya, matutupad yun. Sabi ni Jesus Christ, ganito ko papatayin, ganito ko mamamatay. At sinabi niya rin na mabubuhay siya. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya nung nabubuhay siya mangyayari, sinabi niya na merong impyerno. At kung wala ka, hindi ka nananampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, you know what will happen, guys? The Bible says, you will suffer for eternity in everlasting condemnation and punishment. Akinin mo man ang universe, ang Milky Way, makabili ka ng stars sa NASA, pero pag wala ang Panginoon sa buhay mo, failure ka. Sapagat lahat ng yan, iiwanan mo lang yan. Sabi ng Bible, lumabas tayo sa mundo dumating tayo ng hubad, aalis ka ng hubad. Wala kang madadala sa second life. Ang mga mangmang lang ang hindi naniniwala na walang Diyos. Another one. Kapag may mga hindi kayo naiintindihan sa sinasabi ni sa Diyos, okay lang yan. Mga kayo ni Jesus. The quitter who gives up easily earlier. Yan. Yung mga yan. Sabi ni Mark ulit, persons who take the same wrong path are failure. Maganda yan. Kaya nga yung practice makes perfect. Parang tama pero dapat right practice. Practice ka ng practice sa basketball. Diba, mali naman yung practice mo, hindi mo mape-perfect. The quitter who gives up too easily and too early. Kaya guys, yung exam nyo, nakakatakot talaga mawalan ka ng scholarship, no? Nung college ako, ganyan na, takot ako mawalan yung scholarship ko. Kaya ginawa ko yung best ko. Pero, pag dumating yung mga bagay na hindi mo inaasahan, huwag mo naman masyadong i-down yung sarili mo. Okay? Malalobat na ako. Yan. So, huwag tayong sumuko. Keep on trying. Keep on swimming. Sabi nga nung ano ba? Keep on swimming. Keep on kicking. Keep on moving, guys. Mag-fail ka, madapa ka, bangon lang. Okay? The fatalist who plans nothing and therefore accomplishes nothing. Yung mga fatalist, yung mga passive na tao, wala na mangyayari sa buhay ko, ganito na lang ako. Best example dyan, yung mga tambay. Anong ginagawa mo? Wala, tambay. Ba't di ka maghanap ng trabaho? Kakatamad eh. Paano ka kumakain sa nanay ko? Paano pag namatay yung nanay mo? Di bahala na. Mga tropa, wag tayong ganun, hindi pa laging buhay yung nanay, tatay natin. Kahit sabihin pa niyan meron silang insurance na malaki. Sama ng ugali mo pag inaantay mo yung nanay, tatay mo na mamatay, ano? Kasi may makukuha kang insurance kasi beneficiary ka. Pakonyat nga, diba? Pasensya na kayo, ha? Pangit yung ganung ugali. May mga tao ako nakilalang ganun. Ano ka, tao ka ba? Wala ka bang emosyon? Matindi yung sa Bible. Di pa patay yung tatay niya, kinukuha na yung mana. Para mo sinabi na tatay mo, matay ka na. Yun ang ibig sabihin mo, di ka legal sa Bible. Yun. So guys, wag tayong fatalist. Wag tayong passive. Work. Study. Okay? Nauunawaan ko na nakakatamad minsan. Kaya kailangan natin ng pahinga. Pag napagod tayo, pahinga, then laban ulit. Tulog. Tulog, kain, pahinga ka, mag-relax, tas laban ulit. Okay? Sa mga working student, sino mga working student dito? Taas ang kamay. May mga working student pa dito sa Radtech. Wala. Wala, ano? Wala, taas ng kamay eh. So, ina-expect ko kayo na itong mga absent, mga working student ba to?
Si sir gigil na gigil sa mga absent. Eh, siyempre estudyante, eh, dapat pumapasok. Ako nung huli nasa college ako, undergrad, ano lang, umabsent lang ako nung ano, sa 4 years, Umabsent ako, naglipat kami ng bahay, Binangonan to ano, to Baras, yun lang. Tinulungan ko yung nanay ko, mga kapatid ko maglipat ng bahay. Nung nag-masters ako, Master in Theology, dito pa yung certificate ko, eh. Ayan, oh. Kita mo, this certificate, ang yabang naman ni sir. Hindi, na-encourage ko lang kayo. This certificate is hereby awarded to Jomar D. Ligas for the perfect attendance all throughout the Bible School Year 2023-2024. Singapore pa to. Posible ba? Posible. Babaguhin lang natin ang ating pag-iisip. Noon, kahit may konti ako nararamdaman, kung kaya ng bayad JC, pasok. Ito mga to, ba't to absent? Kaya to may mga absent. Pag may absent ka, wag mo expect na mataas ang grade mo sa akin, ha. Hane, pakipaalala ni Jason sa kanila. Ang bait nga ni ano, eh. Tama ba? Si Jason ba yung nagpapaalala? Pinapalalahanan pa tayo, guys. Pasok na. Appreciate kita, Brad? Tropa, ha. Ayan, oh. Tama si Jason, oh. Palak para sa'yo. Wala man lang nag-heart. I-heart ko nga. Heart nyo naman. Okay. Andyan pa ba kayo? O sige, tapos na tayo. Sa ako naman sa inyo to. Meron bang more than 10. Ayan. So, ulitin ko, students, yan, magkamali tayo, ang Diyos lagi open eyes. Lord, magkamali ako, magkasala ako, sorry. Tulungan niyo po ako, gagawin ko yung best ko next time. I hope you learn something. Andyan pa ba kayo? Patingin nga ng mga reaction ng mga tropa natin. Yan, lupit, palakpak. Nawa, na-encourage tayo. Hindi kay Sir Jomar. Na-encourage tayo sa salita ng Diyos. Yung mga tinuro natin, yan ay prinsipyo ng salita ng Panginoon. Yan, ganito sa CL. Okay. So next week, alam ko prelim nyo. Tatanungin nyo, sir, paano ba exam natin? Nag-usap na tayo tungkol dyan nung una nating meeting. Basta itong mga absent, kung sila man ay scholar o working student, pasensya na. Nag-usap tayo di ba? O hindi tayo mag-e-exam, hindi ako magpapaproject ng malupit. Pero pag mas mababa ang components of grade, mas malakas ang chance, mas mataas ang chance na bumagsak or makakakuha ng babang grado. Ang tamang scholar, ang totoong scholar ay hindi kailangan magpa-adjust ng grades. Okay? Kung ikaw ay hindi ka pumapalya at lahat ng sinasabi ni Sir ay ginagawa natin, so hindi ka dapat kabahan. Okay? So, manalangin tayo. Kita-kita tayo next week sa group chat. Let's pray. Lord God, Father in heaven, we thank you for this day. Sa isang oras naming pag-uusap mula po sa mga prinsipyo ng inyong salita, aking pong panalangin na ingatan niyo po ang lahat at sa aming buhay, mahirap, frustrating, pero alam po namin na palalakasin niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa. Lalo na po, proteksyonan niyo po kami sa pagpasok, pag-uwi, papuntang school, pauwing bahay, sapagkat marami pong mga tao ngayon na masasamang loob na wala silang magawa sa buhay nila. Nadadamay po kaming mga nais lumaban sa buhay. Kaya po, lahat po ng mga students, RT 1A, this section, protect them, O God. Bless niyo po ang kanilang pamilya. May mga sakit man, pagalingin niyo po. Thank you, Lord, for what you have done in our life. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Maraming salamat.
tropa. Kita tayo next week. Or next week. Chat na lang. God bless you. Na-appreciate ko ang mga tingin nyo bago kayo umalis. Bye! Thank you. Have a good day din, Mark. TY, thank you. God bless you. Hindi, yung ano na yun, naka-record na yan. Diretso na yan, Angelo. Diretso na record yan sa class in, yung pasok nyo dito. Ganon yun. Oo, thank you din. God bless you.